Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Meron tayo ditong Asus na may problema, hindi ayaw mag-power on. So specifically, ang model ng laptop na ito ay Asus X409M. So ayan, makikita natin sa label. Yan ang kanyang model. Problema nito kasi pag i-turn on natin using the power button, walang mangyari. So, ayaw siya mag-power. Yan ang ating i-troubleshoot ngayon dito sa ating video. Okay, so dahil matagal na rin ito hindi nagamit, dahil sa kanyang kondisyon, meron tayo ditong charger. So, una nating presumption, baka ay ayaw lang power dahil kulang yung kanyang charge ng battery. So, unang-una natin gawin, making use of our digital multimeter, i-test natin ang mismong charger or power supply niya. So, meron tayo dito, positive, negative probe. Ayan, nakikita natin 19.41. Yan ang kanyang voltahe and that means na okay yung kanyang supply ng voltage. Kaya, hindi problema o ibig sabihin ay okay lang yung kanyang power or yung kanyang charger. So, kung titingnan natin, nakasaksak na yung charger and then titingnan natin dito sa gilid, ayan, naka-light naman yung kanyang lead. White na lead. Ibig sabihin yan ay full charge. So, hindi problema ito ng battery o di kaya yung charge. So, once na i-press natin uli, walang response. So, ayaw mag-power, which is not normal. So, yan ang pinaka na-observe natin. Kaya nga, kailangan nating i-remove muna itong charger. Meron tayong gagawin na first aid. Pressing the power button for estimated na 60 seconds o di kaya 1 minute. So, nag-set tayo dito sa ating watch. Simply by pressing the power button, mga 60 seconds o equivalent sa 1 minute, ang ginagawa nating proseso ay isa sa mga paraan para posible nating mapagana uli itong laptop na ito. Dahil pagka may kondisyon na ang ibang laptop hindi nag-power, posible dahil sa kanyang tinatawag na BIOS freeze. So, sa madaling salita ay may problema siya sa kanyang BIOS, Basic Input-Output System. So, ito yung component sa loob mismo ng ating laptop. So, maabot na ng 60 seconds. So, naghang siya, posible na freeze. So, i-press ulit natin. Susubukan natin kung nag-turn on. Wala, hindi nakasaksak. Ngayon, ibalik natin yung charger. Titingnan natin uli. Ayan, still nag-lead light, naka-charge pa rin in full charge na condition. So, press natin uli yung power. So, wala pa ring response. So, may problema talaga. So, kailangan natin, susubukan natin yung mga keys. Press tayo dito ng mga keys. Sabay ang power button.
Okay, so wala. So yun ang mga pinaka DIY na paraan. Pag hindi natin na-solve sa ganyang paraan, posible ay hindi sa BIOS. Kaya nga, kailangan nating i-remove yung mga screws para matingnan natin sa ilalim. So, kukunin muna natin yung ating mga gamit para mabuksan natin ito. And then, isa-isa nating i-remove yung screws. So, speed up ko na lang yung video kasi mas matagal ito. Okay, so nabuksan din natin. And then, meron pang isa ditong cable. Kailangan nating i-remove yan. Naka-attach siya. Okay, connection para sa external na hard disk drive. I mean, internal. Okay, so backup file siguro yan. Kasi nakasata naman. M.2. Okay, so ngayon, susubukan natin na mag-visual inspection. Pero bago yan, mag-brush muna tayo dahil may maraming mga alikabok. Okay, so yan. So next, set aside natin itong mga screw. So ang next na gagawin natin ngayon ay mag-visual inspection. Okay, dito sa kanyang charging port. Okay naman. Wala bang mainit na component? Wala namang mainit na component. Dahil minsan, may mga shorted na component, yun ang cause na hindi mag-power. So, tatanggalin muna natin itong kanyang battery. So, another way na mag-troubleshoot is i-remove ang battery. Ito. Dahil may mga laptop din na ang depekto or ang cause ng ayaw mag-power on dahil sa kanyang battery. So, susubukan natin ngayon while na-disconnect yung battery. Hold and press the power button. Okay. Para ma-discharge. Okay. So, in case na may problema sa kanyang BIOS, pwede rin yun. At saka ito din kanyang RAM or memory module, kailangan din nating subukan na lilinisin. And then, ibalik natin once na nalinis. Ayan. Now, i-connect natin yung charger uli. Ano kaya sa tingin niyo? Mag-on kaya? Meron tayong 80% chance na mag-on. Ayan. Umilaw yung charging indicator at yung kanyang power. Ibig sabihin, nag-on. Tingnan natin. Ayan. O, diba? So, nag-display. Nag-display na siya or nag-power on. So, 'di ba? Sa basic lang na procedure na ginawa natin, yung pag-remove sa battery at nag-discharge, ayan, gumagana uli.
Nag-power na. Function naman yung touchpad. I-turn on muna natin. Okay. Dahil remove na pala yung battery natin. So, may mga model kasi na ganito na ang problema, sometimes yung kanyang battery. Once na i-disconnect mo, babalik siya sa normal. Okay, susubukan natin na mag-check ng voltahe. Kung meron ba tayong 19 volts, which is isa sa mga dapat meron present. Ayan, meron tayong 19. So, meron tayong 19 volts na supply, which is good sign. So, tama. Dito sa mismong port niya. Now, how about the rest of the components? Titingnan natin, check natin kung meron ba tayong makita sa mga components niya. Yung mga capacitor, wala bang umiinit na mga component or shorted component? Isa sa mga palatandaan ay ang pag-init ng mga component. Wala naman. Merong 19 dito, di ba? Sa first MOSFET niya. Ano pa? Makikita na. Meron din dito. Check natin dito. Sa mismong battery terminal, meron naman siyang mga voltage. Okay. Okay, so meron naman. Parang walang problema yung kanyang circuit. Okay, so wala namang umiinit na component. O, ibig sabihin, posible wala ding mga shorted na component. So, tinanggal natin yung battery. Susubukan natin na ibalik yung battery. Then, let's observe kung after placing back the battery, magto-turn on pa ba uli yung laptop. Dahil meron kasi akong na-try na ganitong model na once nakakabit yung battery, ayaw siya mag-turn on. So, susubukan natin. Nakasaksak na yung charger. Let's observe. Turn on the power. Light naman yung kanyang charging. Pero, ayaw siya mag-turn on. O, i-fix muna natin at susubukan uli. Baka hindi lang naayos yung pagkalagay. Turn on. So, ayaw na naman. Ayaw na naman mag-power. Okay. So, kanina, yung na-remove natin or naitanggal yung battery, nag-turn on. So, ngayon, tatanggalin uli natin.
yung battery. Ayan. Tanggal na. And then, i-observe natin. Ayan. Umiilaw siya. Charging. Saksak yung ating charger. And then, i-press ang power button. Susubukan natin. Naka-remove yung battery. Then, nag-press tayo ng power. Una natin. Press ang power button, long press, and then ibalik natin yung charger. Press ulit sa power button. Ayan, bumalik na. So, nag-power ulit. So, ayan. So, ibig sabihin, pag tinanggal natin yung battery, nag-turn on siya. So, posible may problema yung battery kaya nga hindi siya mag-turn on. So ayan, na-solve natin yung issue. So natanggal yung battery and then nag-turn on yung power. So na-fix natin yung problema sa Asus na laptop. Success! Shoutout po kay Sir Martian at kay Ma'am Nins. Ito na pong laptop. Pwede na po ninyo magamit ang laptop na ito. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!